Real Talk 101, episode 166. At eto na po yun. Panoorin nyo yung unang 5 episode na na-i-upload ngayon. No? This is an advanced reading for February 9. No? So, panoorin nyo lahat ng na-upload ko at please support and invite your friends to subscribe sa YouTube ko, sa Facebook ko, at sa isa pang Facebook page ko, okay? Nasa IG din po kasi, okay. Kuha tayo. And that is the giraffe reflection. Oy, mag-reflect na daw kayo. If you are facing a difficult situation, do not rush into making decision. And you are advised to turn the problem around in all possible manners, and before deciding on a solution, your circumstances needs to be examined carefully. O, di ba? Kailangan mo munang pag-isipan ng maraming beses at masusi. Dahil yung hinaharap mong problema ngayon ay hindi basta-basta. So, kung napapanood nyo lagi yung videos ko, sinasabi ko, na kapag sobra kang masaya, huwag kang gumawa ng pangako. Kapag sobra kang bigo at nasasaktan, huwag kang magbitaw ng masasakit na salita. Dahil darating ang panahon na pagsisisihan mo lahat ng binitawan mo. So, ito yun. You have to reflect on the things that you have done from the past few years of your life. And then probably you have to renew yourself that you need to avoid and you need to overcome your weaknesses, and then probably kung ano man yung mga pagkakamali mo noon, gawin mong fuel para magbago ka sa kasalukuyan. Ito lang, no? Kung magdidesisyon ka na magmamahal ka ng tao, or may babalikan ka, or may ipagpapalit kang tao, siguraduhin mo na yung taong pipiliin mo ay kayang tapatan ang pagmamahal mo o pwedeng higitan. Dahil minsan, nabubulagan tayo sa sobrang lawak ng yaman, estado sa buhay, estado sa syudad or alta sa syudad or kung ano-ano man. Kaya hindi natin nakikita yung totoong pagkatao. So, bago ka mangarap, ito yun eh. Dahil usaping pag-ibig, real talk. Bago ka mangarap na taong mamahalin mo, or bago ka mangarap na pipiliin ka ng taong yan, sisiguraduhin mo na kaya mo siyang tapatan. Dahil, isa yung pinakamagandang halimbawa, kung magmamahal ka ng taong negosyante, masipag, matalino, dapat alam mo yung ugali nun. Kasi kapag sinabi mo, nandun na siya sa tuktok ng tagumpay niya eh. Matalino siya. So hindi siya magiging mayaman, hindi siya magiging karespe-respeto kung hindi siya disiplinado. So kung ikaw ang tipo ng tao na hindi mo kayang disiplinahin ang sarili mo, hindi mo kayang panindigan ang sarili mong obligasyon sa sarili mo pa lang, huwag kang mangarap ng isang tao na matagumpay. Dahil hindi kayo magkakasundo nun. That's the real talk. Isang halimbawa pa. Kapag nasa date pa lang kayo, lahat kayo mabait, lahat kayo masipag, lahat kayo matulungin, mapagbigay, maintindihin, di ba? Pag dumating sa punto na nagsasama na kayo, matagal na kayong magkarelasyon, may mga discoveries sa pag-uugali na posibleng maging lamat sa relasyon ninyo. Isa doon, pagiging obsessed, pagiging possessive, yung iba, pagiging madaldal, yung iba naman, pagiging dugyot, yung iba naman, yung pagiging tamad, at hindi marunong humawak ng pera. Kasi kapag ikaw yung tipo ng tao na alam mo kung gaano kahirap hanapin yung pera, and then
nakahanap ka ng mamahalin mo na hindi marunong mag-manage ng pera, tapos hingi lang ng hingi sa'yo, hindi rin kumikita sa sarili niya. Tapos winawaldas pa yung ibinibigay mo. Masakit yun sa nagtatrabaho. Kasi bago siya nagkaroon ng perang ganun, marami na siyang pinagdaanan. Tapos meron, lalong-lalo na kung yung papangarapin mo is anak mayaman. Eh, yung anak mayaman, yung ginagastos nun, pera ng magulang. Siyempre, kapag pumasok ka sa buhay nila, ay yung unang pipekto sa'yo, yung magulang. Kasi yung naghirap, namuhunan, nagpagod, magulang. Hindi ang anak. Yung anak, nai-enjoy lang yung marangyang buhay na pinaghirapan, pinag-ipunan ng magulang. So, kung makakarinig ka man ng on point or punto por punto na salita galing sa magulang, huwag kang magalit, huwag kang magtampo, at huwag kang humantong sa punto na sasabihin mo doon sa tao na pumili ka, ako o magulang mo, kasi talo ka. Dahil kapag yung tao na yan, ayaw niyang bumitaw sa marangyang buhay, pipiliin niya magulang niya at hindi ikaw. Tandaan niyo, ang magulang isa lang. Pwedeng palitan ang asawa, pwedeng palitan ang nobya, pwedeng palitan ang kalibin, pero ang magulang isa lang. Kaya minsan, meron ding away, real talk ha, sa mga, sa mga kliyente ko. Awayan ng mag-asawa dahil sa in-laws nila. Awayan ng mag-asawa dahil sa family business. Awayan ng mag-asawa dahil sa pagiging busy nito sa negosyo o sa trabaho. Dapat, bago mo pinakasalan, bago mo pinakisamahan, bago mo sinagot, or bago mo niligawan, inalam mo muna sa sarili mo kung kaya mo ba yung schedule niya, kaya mo bang sabayan ang hilig niya sa buhay, kaya mo bang sabayan ang pacing ng buhay or patakaran na meron siya at pamilya niya. Kasi kapag nagmahal ka ng tao, hindi mo obligasyon ang pamilya niya, pero required ang respeto sa magkabilaan. So, hindi mo mamamahalin ng lubos ng isang tao kung hindi mo ito nire-respeto. Kaya ipokrito yung magsasabi na kaya mo magmahal pero hindi mo kayang magrespeto. That's the real talk right there. Okay? So, if you want to make a decision, if you want to know what would be the best thing that you have to do or you will be making in the future, ipa-reading mo, ipa-ritual mo, for you to be able to examine carefully what is needed and what is not. Good afternoon po!